another day, another mini vlog! So for today's video mga mima, sus ko po, maghapon walang kuryente, 5 AM to 7 PM. Kaloka, ano naman kayang gagawin ko maghapon nito? Mabuti na nga lang at nakisamang panahon ngayon, tignan nyo naman at napakakulimlim. Kaso nga lang kahit makulimlim mga mima, napakainit pa rin, wala naman kasing hangin. At dahil mainit nga sa loob ng bahay, nag-aya na si Bebo lumabas. Mainit naman talaga sa loob ng bahay mga mima, lalo pa kaya ngayon na walang kuryente. Tutok kasi yung araw dun sa bahay namin, kaya sobrang init talaga. Time check nga pala nito mga mima, siguro mga 9 AM pa lang siya ng umaga, pero sobrang init na talaga. Hindi ko pa nga pinapaliguan dyan si Bebo mga mima, actually kagigising lang din namin halos. Wala din kasing pasok ang Kuya Sander kasi nga walang kuryente, kaya hayan, tanghali na rin kaming gumising. Hindi talaga kami bumangon hanggat hindi kami nakakaramdam ng init dun sa loob ng bahay. Kaloka. What? Pagpunta nga namin dito sa labas mga mima, nakita namin dito ang aking biyanan at ang kanyang friendly na nakatambay dito sa labasan. Eh di hayan, nakitambay na rin ako. And then ito si Bebo, humingi ng biskwit dito sa lola niya. Lola talaga mga mima, ganyan talaga dito sa baryo. Pero syempre, kapag kaidaran mo naman, abay ate at kuya ang tawag, para ka namang Gina grade 2. Charis! Tapos ito namang si Kuya Sanders, sus ko po, bumubungad, nakakulong-kulong, galing na naman to ng ilog for sure. Tanghali na nga talaga kaming gumising yan na tatlo kanina mga bima, pero nung pagising namin ni Bebo, wala na yan si Kuya Sander, nasa gala na naman, kaya hayan, tinatawag ko, ayaw lumapit sa akin, kasi alam niya pagagalitan ko siya. Iniiwas ko nga sa galaan yan mga mima, at sus ko po, pinapaputi ko nga. At syempre, dahil tayo na rin ay nakitambay dito, makipagmaritesan na rin tayo. Kinukwento ko dyan mga mima, dati kasi si Bebo kapag inaalok siya nung lola ng biskwit or kahit na ano, hindi niya talaga nilalapitan. Pero ngayon, siya nang kusang nangihingi. O, Jiva, people change. Kainaman din naman yung ganun mga mima. Ano, kasi yung bata, lalaki siyang bibo. Nagtatawanan nga kami niyan mga mima kasi si Bebo, tingnan nyo naman, sus ko po, napakalitan lang na biskwit ng hawak ng lola. Talagang gusto niya pa rin hingiin. Ayan o, talagang impapol na si kayo. Hayan nga at pati yung soft drinks ni Auntie Wilma, inaangat niya na paano si Bebo. Sus ko po, walang patawad. Pati yun talaga nakikisip-sip siya. Nakailang sip-sip na rin kasi siya dyan mga mima. Kaya ayan, di tinatago na sa kanya. Inaangat na at nako, makakarami sa bale. Hayan nga, talagang binabantayan ni Bebo yung soft drinks ng lola. Sus ko po, nalaglag pa yung biskwit ng lola. Tingnan nyo naman mga mima, kinuha niya. Kaya naman yata napakalusog mo Bebo. Uso yata sa'yo ang 5-second rule sa pagkain kapag nalaglag. O, Jiva? Nice! Hinahayaan ko na nga lang din si Bebo sa trip niya dyan mga mima. Bel, syempre naman, walang kuryente. Sus ko po, baka mamaya magmuryot pa yan. Hayan nga, hindi na nakatiis ang lola. Talagang pinainom na ulit si Bebo. Paano kanina pa niya inaagaw yung soft drinks? Kaloka talaga tong si Bebo. Tignan nyo naman mga mima, nung makain naman si Bebo, sabay talikod. O, Jiva, solve yarn. At hayan nga, tinayaan ko na rin siyang magtatatakbo sa labas mga mima kasi hindi nga naman ganin ka nun kaaraw. Para naman mamaya kapag napagod siya, edi paliliguan ko na makakatulog siya ng mahimbing kahit walang kuryente. Pero pangarap ko lang yun mga mima kasi talagang hindi siya nakatulong maghapon niya. Nakapag-nap lang siguro siya mga 30 minutes pero sobrang init kasi talaga. Yung araw na yan, ilang beses siyang naligo. Siguro may 4 na beses yata. Grabe kasi ang pawis niya. Mga bata lang talaga ang kawawa kapag ganyang walang kuryente. At habang si Bebo dun ay nagtatatakbo, pumasok muna ako dito sa kubo at nagduyan-duyan muna at nakakapagod din palang tumayo doon sa labars. Nang mga panahon na yan mga mima, nag-iisip na naman ako kung ano na naman ang aming uulamin. Sus ko po. Tapos hanggang ngayon hindi pa rin dumadaan yung nag-uulam niyan. Paano na naman kaya ito? Minsan kasi mga mima may ganun talagang sistema yung nagtitinda ng ulam. May araw na hindi siya dadaan dito or hindi siya magtitinda. Napaka-loyal pa naman namin sa kanya mga mima. Talaga sa kanya at sa kanya lang kami bumibili ng ulam kahit marami naman din talagang dumadaan dito nagtitinda ng ulam. Hindi rin naman nagtagal mga mima. Pinasok ko na rin si Bebo at hayan, pinaliguan ko na rin siya. Actually kanina pa siya dyan. Nagbabad na siya kasi nga kainit. And then habang siya ay nagbababad, kinukuskus-kus-kus-kus-kusan ko na rin siya. What? Ang dami naman kuskus nun, mima. Favorite time talaga ni Bebo ang bath time, mga mima. Kaya tuwang-tuwa talaga siya basta maliligo. Minsan nga siya nang nagkukusang nagpupunta sa CR. Nagpapahubad na ng damit. So means magkapaligo na siya ganun. Wow! Sa labas ko na nga siya iniligo niyan mga mima. At syempre wala ang kuryente. Di walang laman ng ating tangke. Kaya ayan, for the bomba tayo. Power! Kung kailan nga din mga mima, patanghaling tapat na sus ko po. Tumitirik na rin ang araw. Paano na naman kaya kami nito sa loob ng bahay mamaya? Sobrang init nito for sure. Sa bagay mga mima, kainaman din naman na ganitong oras sila nagalis ng kuryente kaysa naman sa gabi. Kasi nung isang araw ganun ang ginawa nila. Nag-alis ba naman sila ng kuryente noon hapon hanggang alauna ng madaling araw? Sus ko po, kawawang aking
aking muscle, kakapaypay sa dalawa kong junakis. Diretso nga lang talagang paybay ko nun mga mima, talagang walang hinto kasi kapag huminto ako, magigising sila sa pagkakatulog. Habang pinapaliguan ko nga si Bebo, patapos na nga sana siya dyan, dumating naman tong si Kuya Sander. Sabi ko, halika na, sabayan mo na si ading mo, nang maging freshness na rin yung katawan mo. Nang uuto pa nga ang bungad dyan ni Kuya Sander mga mima, sabi niya, Mami ang dami kong gagamba, ang gaganda, gusto mo makita? Tinitigan ko na nga lang siya nun mga mima, hindi ko na pinagalitan at sus ko po, kainit na nga ng panahon, baka mag-high blood pa ako sa kanya. Yan kasi yung pinagkaabalahan niya kung bakit siya umalis ng maaga dyan sa bahay mga mima, naghanap ng gagamba, nakarating pa siya doon sa may ilog. Iniwas-iwasan ko na nga lang din yung pagalit-pagalit mga mima, konti na lang, siguro mga 50% na lang. Depende din yun mga mima kung maalala ko na dapat 50% off lang ang aking galit for today's video. Charis! Wow! Tingnan nyo naman mga mima kung gaano ka-enjoy ang Bebo sa pagligo. Ginagaya niya kasi ang Kuya Sander dyan. Nilulubog kasi ng Kuya Sander yung ulo niya doon sa may tubig. Tapos tingin nyo si Bebo, ginagaya niya. Sus ko po, ang cute-cute. Pero ang nilulubog niya lang mga mima yung side ng kanyang mukha kasi hindi niya naman kaya pag yung mismong face niya. O di ba, nalunod yarn. Enjoy na enjoy ang Bebo sa company ng kanyang Kuya Sander. Sus ko po, buti na lang nasa mood itong Kuya Sander ngayon. Sus ko po ang Bebo, hindi na makayuko sa laki ng kanyang tiyan. At nung banlawan time na nga nila mga mima, nagbomba ako sa maliit na timba. Pero tignan nyo naman ginawa nito ni Bebo. Sus ko po, sinakyan. Naging tabo nung sinakyan niya. Actually mga mima, siguro nung mga ilang buwan pa lang nung si Bebo, dyan ko siya pinapaliguan no, dyan ko siya inuupo kasi kasyang-kasya lang siya dyan. As in, kapag inupuan niya yung timba na yan, yung makikita na lang sa kanya yung ulo niya. Ganon lang pala siya kabulinggit noon mga mima, no? Sa ngayon kasi, siguro mga ilang araw na lang pwede na to sa samjihan. Charis! After ko nga paliguan yung mga bata, ito ay nasikaso ko na rin ang aming lunchy. So yan, nakikita nyo, ako'y magsasangag lang muna ng kanin for today's video dahil napakarami naming tirang kanin mga mima. Nag-season lang din ako dyan mga mima ng asin, konting magic sarap, and then onion powder. Try nyo yun mga mima sa sinangag. Napakasarap, napaka-naanam niya kahit huwag ka na mag-ulam. Charis lang. Sa onion powder mga mima, meron nabibili nun sa Robinson. Yung mga nakasachet lang, tas parang 25 pesos lang. Marami na yun mga mima, maraming gamitan na yun. Sulit na siya for 25 pesos. And then, marami pala kaming mga tira-tirang ulam sa ref. So, yun na lang muna ang aming jujulamin. Katulad nitong pusit. Yan, isa yan sa mga aking jijinitin for today's video. Kung maalala nyo, ito yung niluto ko pa noon na pusit na may tofu o jiba. Ganyan kami kahinang mag-ulam. Charis lang. Hindi mima, marami lang talaga natira. Bali, painitin ko lang din to mga mima hanggang siya ay matuyo para mas masarap siya. Sinunod ko namang ininit mga mima itong paksiw na bangus. So, siguro ito yung ulamin ko dito. Tapos si Kuya Sander naman yung pusit. O, Jiva, mga mima, yung ulam namin parang karinderya style lang per order. Charis! And finally, ready na ang aming lunchy. Ito na ang aming sinangag na merong konting bawang kasi ayaw ng Kuya Sander yung bawang. And then, ito na rin ang ating pusit. Hindi ko pala siya masyado pinatuyan mga mima at si Kuya Sander nga kakain dyan. At meron din palang patigo sa amin ng aking mga biyanan na gulay. And then, this is it, pansit, the paksiw. Happy lunchtime, everyone! So, that's it for today's mini vlog. Thank you for watching. Bye-bye!